Paano nga ba sineselebrate ng mga Koreano ang Lunar New Year dito sa South Korea? Papunta kami ngayon sa bahay ng biyenan ko. Malapit lang naman siya galing sa bahay namin. Pero nakita nyo, di ba, ang daming snow. Dahil ngayong araw na ito nagsimula na bumagsak ang mga snow. So parang na siyang naging White Christmas pero hindi. White Lunar New Year ang celebration ngayon dito sa South Korea. Unang araw ng holiday ay ang mga kababaihan ay nagluluto or nagprepare ng mga ihahanda para sa lamesa na gaganapan ng pagtsatsyarya nila the next day. Alam nyo ba na dito sa amin ay tumutulong din ang aking asawa para mabilis kaming matapos, and then the next day, yung araw ng Solnal, gagawin na nila yung charye. Ito yung traditional rites to honor their ancestors, yung mga sa makabilang buhay na nila na mga ninuno or kapamilya. Ito yung mga example na niluluto namin para iserve kinabukasan. Lumabas kami ng asawa ko para bumili ng suka. Opo, tama yun, suka. Nilakad lang namin dahil nga sa madulas ang daan, hindi kami makakapag-drive at nakainom na din kasi kami parehas. Kailangan kasi ng suka ng biyenan ko, yung Korean vinegar, para dun sa iluluto niya. So maglalakad kami ng asawa ko papunta sa Nongyuk Mart or sa maliit na store dito sa lugar namin. Nakabili na kami ng suka, ayan, hawak-hawak na niya at pabalik na kami sa bahay ng biyenan ko. Ako naman ay nag-i-enjoy dahil pumapatak na naman ang snow. Last year, hindi kasi nagkaroon ng ganito kalakas na pagpatak ng snow at feeling ko parang hindi nagka-White Christmas, pero ngayong bagong taon talagang bumuhos siya at syempre tuwang-tuwa naman kami kasi since naman na holiday at walang pasok, so okay lang. Yun nga lang, ang hirap pag once na may pasok na at andyan pa din ng snow, medyo madulas kasi sa daan, lalo na dun sa mga nagdadrive. Pagkatapos namin magluto at matulungan si Benan sa lahat ng preparation, ayan, nang bumagsak ang snow, andito kami sa elementary school kung saan nag-aaral si Sojin. At sakto talaga na ang lakas-lakas ng pagbagsak niya, kaya tuwang-tuwa naman kami, lalo na kaming magkapatid, syempre. Dahil alam niyo naman, walang snow talaga sa Pilipinas. So, in-enjoy talaga namin. Halos kami lang yung nandyan kasi siguro busy pa yung iba sa pagluluto. Kami maaga kasi kami natapos. Kaya bago kami umuwi ng bahay, ay naglaro muna kami dyan. Hindi lang sumama yung asawa ko, nasa loob siya ng sasakyan dahil nilalamig talaga siya, pero kami, the cold never bothered us anyway. Tama ba yung pagkanta ko? Kumanta pa, diba? So ayan, sa akin nabukasan naman for sure mas kakapal ang snow dahil sa magdamag daw ito talagang babagsak. The next day, maaga kaming nagising kasi ito dapat bago lumiwanag, nasa bahay na kami ni Bianan. Gaganapin na kasi yung kanilang charye or yung paghahanda dun sa table para dun sa kanilang mga ancestors, tapos magbabaw kasi yung mga lalaki. So dapat maaga pa lang nakalabi na kami. So nakita nyo ang kapal ng snow. So yan yung bumagsak magdamag. Alas, lubog yung paan ni Sojin. Sojin, 어떡해. 왜 그거 신었어, Sojina? Bakit nag-sleepers ka lang kasi? Grabe, oh. Sojina, nilamig na pa. May ano naman yan, extra socks. Ngayon ang araw ng Solnal at balot-balot ng snow ang Korea. Ang mga maagang gumising ito sa bahay ni Benan. Dilim pa. So limuwanag na at kitang-kita na kung gaano kaputi ang kapaligiran. Sa labas to ng bahay ng biyenan ko, nakadungaw ako sa bintana at balot na balot ang snow ng labas, pati dito sa may likodan ng bahay nila. May bundok sa likod ng bahay ng biyenan ko. So after namin magcharye ay pupuntahan namin yon ng kapatid ko at ng anak ko si Soji. By this time, ginagawa na ng mga kalalakihan ang charye or pagbibigay respect or honor para sa kanilang mga ninuno. 1, 2, 3. 아? 이것은 아니야. 몇 번이 아니야, 이거는. 이렇게 해갖고 돼야만 이렇게 되는 거야.
At dahil napasilip na ako sa labas at nakita na ganyan nakakapalang snow, inaya ko ng kapatid ko at si Sojin para lumabas at pumunta sa likod bahay ni Benan. Doon kasi meron sila doon parang maala forest or maliit na bundok na pwede naming mapaglaruan, at may dala-dala kasi kaming sleigh ni Sojin. Pwede siya doon na magdaos-dos or pwede kaming gumawa ng mga snow ducklings. Tsaka alam niyo ba, yung likuran namin meron din diyang mga puntod kung saan nakalibing yung mga mahal sa buhay or ninuno ng ibang mga nandito na kapitbahay namin. Kasi dito kahit saan pwede kayong maglibing basta mayroon kayong mabiling lupa. Pero hindi ko alam kung hanggang ngayon pwede pa yun kasi dito sa Korea kahit saan may makikita kang parang mga puntod nila or tomb, doon nakaano yung kanilang mga ninuno nakalibing. So dito sa pupuntahan namin ang ganda niya, parang Narnia ang lugar, at wala rin kasing katao-tao dyan. So kami lang yung maingay dyan. Kaya enjoy namin ngayon yung maghapon bago bumalik sa bahay ni Benan para namang mag-lunch. Dami ducklings niya. Yung nakapila. Saan sina? Saan sina? You make them fall in line. No. Kinagabihan naman nagpunta kami sa bahay ni ate para dun mag-dinner, at pagkatapos iniwan namin muna yung asawa ko dun tsaka si Sojin, at kami magkakapatid ay nagpunta sa malapit lang naman na coffee shop para mag-tea time. Dito kami sa coffee. Natapos na din ang maghapon or ilang araw na busy days dito sa Korea, at may isang araw pang natitira para makapagpahinga, pero sa iba kasi straight na 1 week ang kanilang pahinga. So by Friday yung iba may pasok na, yung iba naman ay pahinga pa din. So ganito namin sineselebrate ang New Year sa Korea.